Eto na, yung mga nagkampihan, ngayon ay magkakasalungat na. Nagkakabukuhan na po talaga. Okay? Katunayan, hinahamon na po ngayon ni Pibors Cunanan. Yun pong si Vincent Cunanan. Yan po yung testigo sa Tradcom, yung public hearing sa Kongreso, na nag-akusa na sinasabing si Harry Roque ang nasa likod ng Polvoron video picture fake or yung fake Polvoron video na naging kontrobersyal noong nakaraang taon laban kay Pangulong Marcos. Matapos nga po na sila ay mag-meeting, nag-rally diyan sa Hong Kong, nag-meeting kung paano nila ilabas sa international ang isyong ito para siraan ang ating Pangulo. Dahil dyan, nung lumabas po ang matibay na sinumpang salaysay ni Miss Cunanan o Mr. Cunanan, kung ano man ang tawag ni dyan, okay, ay nag-react na po yung dalawa na parehong nabanggit ang pangalan, Harry Roque at saka si Maharlika na vlogger. At pinabubulaanan, idinidinay at kung ano mga sinabi. Ngayon, ang hamon ni Cunanan, umuwi ka ng Pilipinas at dito mo harapin, okay, ang mga akusasyon at huwag kang magtago. Kasi sinasabi kasi ng kampo ni Roque na fake testimony daw po yung ginawa sa Kongreso tungkol sa mga bidyong kontrobersyal. Matapos ng patunayan ni Cunanan, si Roque ang nagbayad sa restaurant, siya ang nag-organize ng meeting, at doon niya ang tinalakay ang isyu tungkol sa kung paano ilabas ang video. Higit sa lahat, sinabing kaya daw niyang pabagsakin ang administrasyon. Antitindi po ng revelation ni Cunanan. Kaya ho, tinasabi ko na sila mismo ay nagtatalo-talo na. Nas dating magkakampi, ngayon hindi na, lumalabas ang katotohanan. Ito ba ay epekto na ng pagkakakulong ni Duterte na kailang pangunahing amo o principal ng kanilang mga galawan? Nagkakagulo sila dahil wala nang nagmamando. Nagkakanya-kanya sila para makalusot sa mga pananagutan at madidiin ang talagang merong kinalaman. Sa isang banda, kahit po matindi ang kailang ginawang paninira sa nakalipas na halos 3 taon na kay Pangulong Marcos at sa ating administrasyon, ngayon na sila ay nagbubungguan na, ngayon na sila ay nagsisiraan dahil sa kailang mga ginagawa, nalalaman natin ang katotohanan. At kailangan bilisan din ng ating mga otoridad ang malalimang investigasyon at panagutin ang kahit sino. Hindi pwedeng pabayaan lang o ibaliwala itong kanilang ginawang paninira dahil nakasira ito sa reputasyon ng Pangulo, reputasyon ng Philippine government, at saka po ng mamamayang Pilipino sa international community. Sinira nila dahil pinalabas nila napakasama dahil nga ho, binagbintangan nila na gumagamit ng illegal ang ating Pangulong Marcos Jr. So, ayan po. At naghahamon na sila. Yung isa ay nagdi-deny, yung isa naman naghamon na harapin mo, umuwi ka. Huwag kang magtago. Dito ka bumalik sa Pilipinas. Harapin mo itong mga isyong ito. Kung wala kang kinalaman, kung hindi totoo ang kanyang sinasabi na ikaw ay mayroong kinalaman sa fake Polvoron video against President Marcos nung nakaraan. Grabe. Dapat silang managot talaga. NBI, Police, bilis-bilisan ninyo. DOJ, bilis-bilisan ninyo ang investigasyon. Lumalabas na. Hindi na mapigilan. Sila ang nagsusulutan, naglalaglagan, nagsisiraan dahil sila'y lahat ay nai-involve or nasama doon sa kanilang mga gawaing illegal noong nakalipas na mga araw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan, eto. Ano bang nararamdaman itong Defense Council ni Duterte sa ICC doon sa crime against humanity na kaso? Kasi ngayon, ang dating sa aking interpretation at opinion, parang hinaharang nitong team o Defense Council ni Duterte ang maraming
biktima ng di umano extrajudicial killing o human rights violation. Dahil hindi sila sang-ayon na maraming testigo, okay, na ihaharap ang prosecution, abogado ng mga biktima kapag nagsimula ang trial laban kay Duterte. Ayaw ng mga defense counsel. Hindi daw dapat ganun karami o madami. Aba, hindi pwede yan. Sinasabi naman ni Attorney Conte na siyang isa sa mga abogado ng prosecutor, abogado ng biktima, ilalabas nila ang mga testigo. Kung ilan man yan, ay gagawin nila. At hindi sila pwedeng pigilan ng defense counsel hanggat pinapayagan, hanggat papayagan ng korte ng ICC judges ang paglalabas nila ng dokumento, testigo, ebidensya ay gagawin nila. Hindi pwedeng pigilan sila at ang masunod ay defense counsel. So ano ang dating nito? Nangangamba ba ang defense counsel sa bigat ng kaso at ebidensya at mga testigo? Kaya ayaw nila ng maraming haharap na testigo ang prosecution. Anong ibig sabihin kapag ang defense counsel ay humihiling at sinasabing hindi pwede ang masyado maraming testigo or mga biktima? Abay nga ho yung magpapatunay. Parang taliwas yung sinasabi ni Attorney Koopman na siyang abogado ni Duterte. Doon sa sinasabi ni Sara Duterte naman na kung yumagunita, si Sara Duterte nung nandun pa sa The Hague, Netherlands, bago siya umuwi, sinabi niya, mahina yung kaso. 181 lang yung inyong ebidensya. Nasaan ang 30,000 na mga pangalan ng di umano'y biktima? Bakit hindi nyo mapangalanan? Yan ang hamon ni Sara. Naliliitan siya sa ebidensya, pero yung defense counsel ni Duterte mismo, hinaharang naman yung planong paghaharap ng mga ebidensya, testigo, at maraming biktima. So nakita nyo, saan tayo maniniwala? Doon sa prosecutor, na abogado ng mga biktima na willing iharap ang lahat, doon sa defense counsel, o kay Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Di ba? Sila mismo ay magkakasalungat ang mga sinasabi. Ano ito? Bakit ganito? Anong ibig sabihin nito? So, malaya po kayo makapag-comment, react ng mga followers, subscribers, at viewers ng aking mga channel, Mike Abe Opinions, kahit na yung ating isa pang channel, MA Pinoy TV. Nakikita mo rito yung sa tingin ko nga ay alam niyang hindi biro at seryoso ang mga Pilipinong biktima na panagutin si Duterte. Kaya pala may mga sapantaha yung ibang abogado na nakakaalam at kabisado ang galawan sa ICC na talagang mahirap, malabong mangyari na makauwi pa si Duterte dito sa Pilipinas. Dahil dito sa dami ng inaasahang mga magpapatunay mula pa nung siya ay mayor ng Davao at naging presidente ng 6 na taon sa bansa. So, kaabang-abang ito. Ano po ang inyong masasabi rito? Dalawang issue lang itong ating pinag-usapan ngayong umaga, pero parehong matitindi. Okay? Isang panggugulo kay Pangulong Marcos ng mga DDS. Ito namang kaso sa ICC. Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa yung trial, nagkakaroon na ng discussion ba ito tawag dyan? Or debate, or palitan ng mga opinyon at pagkontra ng mga abogado. So kaya talagang napakahalagang ang trial ay ating subaybayan. Kahit malayo, makakarating pa rin sa atin dito sa Pilipinas, sa buong mundo, ang mga update ng kaganapan sa oras na mag-umpisa. By September, ang aktwal na paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa crime against humanity na kaso before ICC. Please like and share po na ang ating video.